Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kinahapunan, pasado alas 5 pa lang, ay naroon na si Mang Manuel, kasama ang 8 kasamahan niya sa ronda. Makikita sa mukha nila na handa na sila sa laban. Pare-pareho ring may dalang sibat, PC, maliit na galon na may tubig at itak. Pinagmerienda muna namin sila, pero sabi nila, kakakain lang daw nila bago sila nagsialis sa kani-kanilang mga bahay, kaya nagsikapin na lang sila. Nagdala na lang din kami ng maraming tinapay at kape na nakalagay sa termos. Hindi namin alam kung gaano kami katagal mananatili sa aming pupuntahan. Noong maihanda na ang lahat ay nagsisakay na kami sa sasakyan. Pinagkasya na lang namin ang lahat kahit medyo masikip. Para isang sasakyan na lang. Mas magiging kapansin-pansin kasi kung magdadala pa ng isang tricycle. Maingay kasi ang makina noon. Hindi kagaya ng sasakyan namin na tahimik lang kapag bumabiyahe. Sinimulan na namin ang biyahe. Tahimik lang ang lahat. Dumiretso na kami ng San Luis, ang katabing bayan ng Santo Tomas. Hindi naman kasi pwedeng dumiretso kami agad doon sa Santo Tomas at harap-harapang kumprontahin ang mga aswang na mananakop. Kuya Lino, anong plano natin ito? Sabi ko naman, magmamanman muna tayo kung nasaang silid ang karamihan ng mga bihag na kalalakihan. Sila ang una nating papakawalan para makatulong sa laban. At sila na rin ang magtakas ng mga kabaryo nila papunta sa San Luis. Kailangan mailayo muna natin ang mga sibilyan para makafocus tayo sa laban. Mahirap lumaban kapag panay ang depensa natin sa mga sibilyan. Mang Manuel, meron bang malapit na kuweba sa boundary ng San Luis at Santo Tomas na pwede nating mapagdalhan sa mga ililikas natin? Oo, Lino, meron. Doon nga kami banda pumesto noong nagmasid kami. Hindi yun masyadong halata dahil medyo masukal. Sige po, Mang Manuel, lalagyan ko na lang ng bakod espiritual. Tapos doon nyo dadalhin ang mga maililigtas na residente. Dahil sa siyam kayo, kaya 3 grupo kayo na tig-3. Isang grupo lang ang magpapabalik-balik na maghahatid ng mga maililigtas na residente papunta sa kuweba. Tapos ang 2 ang tutulong sa amin ni Tingting sa laban. Pero huwag rin po kayo masyadong maglayo. Kapag may napakawalan kayong mga kalalakihan, armasan nyo rin agad. May dala kami ni Tingting ng mga sibat na sa ilalim ng upuan sa likuran. Bigyan nyo agad ang mga kalalakihang taga roon para makatulong sila sa laban. Nagsalita naman si Mang Manuel. Lino, paano kung masyadong malakas ang kalaban? Ganito po, Mang Manuel, kung sa tingin nyong alanganin na rin talaga kayo, magsiatras na kayong lahat. Doon na kayo magtago at magpaumaga. Sa kuwebang lalagyan ko ng espiritual na bakod para hindi nila kayo roon malapitan. Papaano kayo, Lino? Huwag po kayong mag-alala, Mang Manuel. Hindi ito ang unang pagkakataon na makikipagsayaw kami ni Tingting sa kamatayan. Parehong tugtugin lang din ang dadanasin namin dito. Manalo o matalo ay sisiguraduhin din naming makakaalis kami sa lugar na iyon. Tiyak makakagawa kami ng paraan doon. Lino, huwag kang mag-alala. Lalaban kami hanggang kamatayan. Biglang wika pa ni Mang Manuel na tila nahihiyang ipakita sa mga kasamahan niya na natatakot rin siya. Sabi ko naman, Mang Manuel, wag naman po ganun. May bukas pa para muling lumaban. Kung hindi kayanin ngayon, di subukan uli bukas. Hindi iyong magpapakamatay na agad kapag hindi kinaya ngayon. Ibang araw na bukas. Ibig sabihin, ibang pagkakataon na rin ang maaari nating matamasa. Huwag kayong mag-alala kung hindi man kami magtagumpay ni Tingting at hindi kami makauwi ng buhay. Tatawagan ni Aling Terry ang girlfriend ko sa amin. May darating na backup. Matataas na kalibre ng baril ang dala ng team na iyon.
Sumagot naman si Mang Manuel. Lino, di ba hindi tumatalab sa mga aswang ang mga pangkaraniwang bala? Opo Mang Manuel, tama po kayo. Kaya nga hindi pangkaraniwang bala ang dadalhin ng mga darating. Kaya siguradong may bago kayong pag-asa kung sakaling mabigo man kami. Pero Lino, gawin natin ang lahat para lahat tayo dito ay makauwi ng buhay. Okay lang kahit sugatan o putol ang kamay o binti. Basta wag lang putol ang ulo. Sumagot naman si Tingting. Mang Manuel, may dala naman po ako diyang glue tsaka scotch tape. E di pagdudugtungin na lang natin kapag naputulan kayo ng ulo. Hilaw naman na tumawa si Mang Manuel. Nakikita ko kasi siya sa rear mirror. Ilang saglit pa ng aming biyahe ay tuluyan na ngang dumiling. Lumiko na kami sa bukana ng San Luis. Walang checkpoint sa bukana nila. Karamihan kasi ng mga nakatira ay nasa bukid na banda. Patuloy pa naming binaybay ang daan papasok. Hanggang sa makarating kami sa daan na papaakyat na at hindi na rin simentado. Sabi pa ni Mang Manuel, Lino, kakayanin pa ba ng sasakyan ang tarik na yan? Si Tingting naman ang sumagot. Opo Mang Manuel, kaya pa naman. Basta wag po muna kayong lahat humigop ng hangin. Nakakadagdag bigat yun eh. Natawa naman ako. Sira ka talaga Tingting. Kinakabahan na nga ang lahat. Hindi mo pa papahingahin ng maayos? Baka mahimatay na lang sila bigla kahit wala pa ang mga kalaban. Seryoso naman na sumagot si Tingting. Di ba Kuya Lino, kapag tumatapak tayo sa balambot na sahig o marupok, pinipigilan muna nating huminga para hindi maging mabigat ang pagtapak? Pareho din yun dito. Hay, ewan ko sa'yo Tingting, ang dami mong alam. Ilang saglit pa ay nakarating na kami sa bahaging masyado nang makipot ang daan. Kaya inihinto na ni Tingting ang sasakyan. Ano Mang Manuel, malayo pa po ba ito doon sa kuwebang sinasabi mo? Hindi na Lino, malapit na lang. Hindi ako makapaniwala na maiaakyat nyo ang sasakyan hanggang sa bahaging ito. Kami nga kagabi ay hanggang doon lang sa may simentadong kalsada. Nilakad na lang namin mula roon papunta dito. Opo Mang Manuel, bago pa naman ang sasakyang ito, hindi pa laspag. Kaya kaya pang humatak ng malakas. Nagsibaba na nga ang lahat at nakahanda na ang mga armas. Talagang kinakabahan sila dahil wala pa ring nagsasalita. Si Tingting naman, maliban sa kanyang mga armas, ay pasan niya rin ang isang bugkos na pinatulisang buho na inihanda niya. Bali 2 malaking bugkos iyon. Kinuha naman ng isa sa mga kasama namin ang isa pang tali. Ako naman ang nagdala noong sako na may lamang termos, plastik na mga baso, tinapay at 1 galon ng tubig. Nauna na nga si Mang Manuel sa paglalakad papaakyat. Makalipas ang kalahating oras ng paglalakad, ay nakarating kami doon sa Pampang, kung saan naroon din ang kuweba na sinasabi ni Mang Manuel. Bali parang bangin na ang gilid noon, matarik na paibaba. Sa baba noon ay sakop na ng Santo Tomas. Lino, yang may mga sulo na bahagi ay iyong bukana na ng eskwelahan. Kahit saang bahagi ay pwede tayong pumasok dahil hindi naman nakabakod ang eskwelahan na yan. May kaunting bahagi lang sa harapan na may pader. Pero walang gate. Sa likod naman tayo dadaan. Merong 4 na mahahabang classroom dyan. Hindi ko lang alam kung saan dyan banda ang mga bihag. Maaaring lahat yan ay may nakakulong na mga bihag. Pero gaya ng sabi mo, kailangan unahin natin ang mga bihag na lalaki para may makatulong tayo sa laban. Sabi ko naman, tamang-tama pala Mang Manuel na may dala kayong kanya-kanyang galon na may tubig. Siguradong uhaw at gutom ang mga bihag. Kaya kailangan may maipainom muna tayo sa kanila para may lakas sila para tumulong sa atin. Marami naman kaming dalang tinapay. Nariyan sa sako kasama ng termos na meron ding kape sa loob. Pakainin nyo na lang din muna ang mga maitatakas. Mang Manuel, dito muna kayong lahat. Mauuna kami ni Tingting. Pagmamasid lang kami sa may bandang ibaba. Pero hindi pa kami didiretso sa ibaba talaga. Sige Lino. Bumaba na nga kami kaunti ni Tingting. Ting, huwag ka munang magsasalita ha. Susubukan kong pakinggan kung maririnig ko ang mga bihag sa ibaba.
Ipinikit ko ang aking mga mata at pinatalas ang pandinig. May naririnig akong mga umiiyak na mga bata. May mga ginang din. Meron din akong naririnig na mga lalaking nagtatawanan habang sinasabing, "Sige, sayaw pa! Kapag hindi kami natuwa sa sayaw mo, ikaw ang una naming kakainin ngayong gabi. Pero kapag natuwa kami, ay makakabalik ka sa kulungan ng buhay." Ting, nasa dulong kanan ang mga bihag ng mga kalalakihan. Sa gitna naman ang mga bata at matatanda. Nasa dulong kaliwa naman ang mga babae at dalaga. Yung building na hindi kalakihan, Kuya Lino, sa may harapan, anong naroon? Naroon ang ibang mga aswang. Kung hindi ako nagkakamali, mga opisyalis nila ang naroon. Baka nga naroon din ang pinuno nila dahil meron silang pinapasayaw ng babae at mukhang may inuman din sa loob. Kuya Lino, saglit lang. Aakyat lang ako sa punong ito. Dinala ko kasi yung night vision na telescope natin. Sisilipin ko lang din kung ilan ang mga aswang na nagkalat na nagbabantay sa labas. Sinimulan na nga ni Tingting ang pag-akyat sa puno at inilibot ang tingin sa paligid gamit ang dala niyang teleskopyo. Ilang sandali pa ay bumaba na ito. Kuya Lino, malapit sa may bukana mismo ng campus ay may 6 na kalalakihan na nag-iinuman. Sa labas naman ng campus, sa magkabilang dulo, ay may tig-2 lalaki na nakatayo. Subali 10 ang nakikita ko. Hindi ko lang alam kung ilan pa ang mga nasa loob. Ganito, Ting, tayong 2 ang unang lalapit doon sa dulong kanan. Gagamit tayo ng tagabulag. Tapos, itutumba natin agad ang mga bantay roon. Sila Mang Manuel naman ay mag-aabang sa unahan habang dala ang mga sibat. Papakawalan na muna natin ang mga kalalakihan doon. Sunod nating ilalabas ang mga kababaihan. Kasi kung isusunod natin agad ang mga bata, mag-iiyakan pa ang karamihan noon at hindi natin mapipigilan ang pag-iingay. Kapag nabuksan na ang kulungan ng mga babae, ay dumiretso na tayo sa classroom sa may harapan. Tapusin na natin ang mga naroon bago pa may dumating na mga responde nila. Ang 2 grupo naman ni Mang Manuel ay pupunta sa magkabilang gilid para harapin iyong tig-2 roon. Malinaw, Ting? Oo, Kuya Lino. Ting, ikaw na magpaliwanag kina Mang Manuel. Puntahan mo na sila doon sa taas, tapos pababain mo na rito. Ilang saglit pa ay nakababa na ang lahat ng aming mga kasama. Nauna na kami ni Tingting na tumuloy at isang grupo ang kasama namin paibaba. Tapos iniwan uli namin sila sa hindi kalayuan pero nakatago sila. Umusal na ako ng tagabulag habang nasa malapit ko si Tingting. Dahan-dahan ang aming paglalakad dahil baka mapansin kami. Kahit hindi kami nakikita ay matalas naman ang pandinig at pakiramdam ng mga aswang na iyon. Lalo na kung may mapapansin silang kakaiba. Ang dami pa namang tuyong dahon sa paligid ng paaralan. Isang mapalakas na tapak lang doon ay lilika na agad ng tunog na makakatawag ng pansin sa mga bantay. Dahil sa classroom iyon, kaya makikita mula sa labas ang mga bihag sa loob. Kahoy na jealousy lang ang bintana. Oo nga, kayang-kaya sirain iyon ng pangkaraniwang lalaki ang jealousy na kahoy. Pero duda ako kung merong may lakas ng loob na gagawa noon. Lalo at mababangis na mga aswang ang nagbabantay sa kanila. Sumilip na ako sa loob. Nakita kong puro nga lalaki ang mga naroon na bihag. Tapos may nakatayo sa pintuan na isang bantay. Noong lingunin ko naman si Tingting, ay sumenya siya sa akin na may 2 raw siyang nakikita. Tumango naman ako at sumenyas rin na magtuloy na kami sa paglalakad papunta roon sa mga bantay. Nakahanda na kami pareho ni Tingting. Noong makalapit na kami ng tuluyan, ay hinawakan namin ni Tingting ang ulo ng 2 iyon sabay binali. Kinarga pa namin at dahan-dahang hinila sa may likuran at iniupo ng magkatabi. Hindi pa nakontento si Tingting. Pinagsasaksak niya pa tag-isa ang mga iyon sa kaliwang bahagi ng dibdib. Baka raw muli pang mabuhay o magkamalay. Nauna na ako lumapit sa pintuan kung saan nakatayo ang 3 bantay. Abala ito sa kanyang paghit-hit buga ng sigarilyo. Kaya hindi rin napansin
na nawala na sa kabilang bahagi ang dalawa niyang mga kasama. Tumayo ako sa may likuran noon, pero mukhang naramdaman noon ang aking presensya, kaya napalingon. Pero wala pa naman siyang nakikita dahil kasalukuyan pa akong nasa Tagabulag. Naisip kong nakahanda na ang lalaking iyon. Baka hindi ko na mapuruhan sa pagpihit ng leeg. Kaya kinuha ko na ang dala kong punyal at isinaksak sa gilid ng leeg, paitaas sa kanyang ulo. Hinawakan ko rin iyon para hindi na makagawa pa ng ingay bago malagutan ng hininga. Dahan-dahan kong hinila iyon papunta sa gilid at itinabi sa mga kasama niya. Inalis ko na ang tagabulag namin ni Tingting at pumasok sa classroom. Wala pong maingay ha, mga taga San Pablo kami. Naparito kami para iligtas kayo. Tumayo naman agad ang isang matanda. Iho, paano ang mga pamilya namin? Naroon sila sa ibang mga classroom. Sabi ko naman, ang mga kaya pa pong lumaban ay sumama dito sa kasama ko. May mga kasama pa kami sa labas na magbibigay sa inyo ng armas para matulungan nyo kami na mailigtas ang pamilya nyo. May dala rin kaming tubig at tinapay. Sumubo lang kayo ng mabilisan para may lakas kayo sa pagsugod natin sa kabilang classroom. Iyong mga hindi na kaya makipaglaban ay sa akin sumama dahil ipapahatid ko kayo sa kuweba sa itaas. Ligtas kayo roon. Nakita kong wala pa pala sa 10 ang hindi na kayang lumaban. May mga sakit raw iyon kaya mahina. Isa-isa na nga namin silang pinalabas. Nasa may gilid naman ang grupo ni Mang Manuel, nakaabang lang. Isa-isang binigyan ng tinapay, tubig at sandata iyong mga kalalakihan. Pinasama ko naman sa isang grupo, iyong 5 nanghihina. Pero hindi sila tumuloy sa itaas dahil hihintayin pa na mailabas iyong mga kababaihan. Matapos mapakain ang mga kalalakihan, ay sinabi ko na agad kay Mang Manuel na sabay-sabay na ang gagawin naming pagsalakay. Sila sa 3 classroom kung saan naroon ang mga dalaga at may mga edad na mga babae. Tapos kami naman ni Tingting ay doon na sa may bungad. Sapat na rin naman ang bilang namin para lumusog. Pagkasenyas ko ay mabilis nang sumugod ang mga kasama ni Mang Manuel sa labas ng campus para labanan ang 4 na naroon. Pag-angil noong mga nasa labas ay nagkaingay na rin ang mga aswang na nasa bawat silid. Naunang pumasok si Tingting sa pintuan sa harapang gusali. Nakasunod naman ako sa kanya, pero laking gulat ko noong tumama sa akin si Tingting, kaya dalawa kaming tumalsik papalabas at nagpagulong-gulong sa damuhan. Aray, Ting! Anong nangyari? Hindi ko alam, Kuya Lino. Basta pagpasok ko ay isang malapad na paa ang tumama sa dibdib ko. Wika pa ni Tingting habang kinakapos ng hininga. Dali-dali kaming tumayo at pagkatayo namin, nakatayo na rin sa labas ng classroom ang hindi bababa sa 10 mga mandaragit. Nagsalita ang isa sa mga iyon. Swerte tayo ngayon dahil meron tayong mahalagang panauhin. Ang huling pagkakarinig ko ay naroon ka, Lino, sa San Agustin. Mali pala ang balita ko. Narito ka lang pala. Kapag siniswerte ka nga naman. Sabi ko naman, sino ka? Oo nga pala. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Leo, ang nag-iisang anak ni Tomas Buenaventura, ang tagapagmana ng trono bilang pinuno ng mga mandaragit. Ganun ba? Mabuti at may natira ka pa pala sa mga ibon mo. Noong huling engkwentro namin ng ama mo, ay halos malipol namin lahat ang mga iyon. Kaso, gumamit ng kakaibang kapangyarihan ng iyong ama. Kaya kahit ang mga tauhan niya ay hindi kinaya, napas lang ang iba. Ang iba naman ay nakaalis pa. Huwag kang mag-alala, Lino. Sigurado akong sapat naman ang puwersa ko ngayon para madakip ka. Marami-rami rin ang natipon kong mga mandaragit mula sa mga anak ng mga napaslang mong mandaragit na tauhan ni ama. Sabi ko naman, Uy, wag mo namang ibintang sa akin lahat. May mga miyembro ng sindikato ang naroon na kinalaban din ng tauhan ng iyong ama. May mga napatay rin sa panig ng iyong ama.
Kaya masasabing halos kalahati lang sa mga mandaragit ang nalipol namin. Muli namang nagsalita si Leo. Tama nga ang sabi nila, komedyante ka at madaldal. Nabalitaan mo pala iyon? Pasensya ka na ha, nahawa lang ako dito sa kasama kong si Tingting. Mas madaldal ito sa akin. Bakit nyo nga pala sinasakop ang Santo Tomas? Kakaunti lang naman ang populasyon dito. Tama ka dyan, Lino. Kakaunti nga lang. Pero narito ang pinakamalaking portal ng Astra na pwedeng buksan. Kailangan lang na itapat sa tamang pagkakataon at may sapat na alay. Kahit papaano ay marami-rami rin ang dalagang narito. Kaso mukhang mangangailangan pa kami ng dalagang birhen na mula sa angka ng mga babaylan. Balita ko ay may kapatid pa yung dating alay na iniligtas mo. Ginalaw mo raw ang dalagang iyon para hindi maging alay. Huwag mo sabihin gagalawin mo rin ang kapatid para hindi rin namin magawang alay. Bigla akong napaisip sa mga sinabi ni Leo. Ibig sabihin, nasa panganib ang buhay ni Beth. Hay, bahala na nga. Saka ko naiisipin kung paano ililigtas si Beth na maging alay. Uunahin ko na muna ang mga taga Santo Tomas na iligtas. Wika ko pa sa sarili ko. Nakita kong sinisimula ng ilikas ng mga tauhan ni Mang Manuel ang mga bata, matatanda at mga kababaihan. Pero tila hindi nag-aalala si Leo. Tapos bigla siyang nagsalita. Nagtataka ka ba, Lino, kung bakit namin hinahayaan ang mga tao na makatakas? Oo, Leo, tama ka. Yun nga talaga ang naiisip ko. Ganon din naman, Lino. Bago maghating gabi, ay darating ang karamihan ng mga tauhan ko na inutusan ko para hanapin ang dalagang may dugong babaylan. Pagkarating nila, ay ipapasundo ko na lang isa-isa ang mga tumakas na iyan. Tapos bukas, magkakaroon kami ng isang malaking piging. Kakainin namin ang kalahati sa mga bihag na yan. Kaya ayos lang na tumakas muna sila ngayon. Para naman makapag-inat-inat pa sila kaunti ng mga binti at ma-exercise. Noong lingunin ko sila Mang Manuel ay nakita kong nagsisimula na silang makipaglaban sa mga mandaragit. At hindi nga ako nagkamali. Pinagdadagit sila ng mga iyon. Kaya malaking tulong ang lubid sa bewang nila para wala sa kanila ang madala pa itaas. Kaso nga lang, ilan naman sa mga kalalakihan ng mga taga Santo Tomas ang nadagit. Dahil wala naman silang tali, kanya-kanya rin sila kung umatake, walang pagtutulungan. Naalala ko tuloy ang ugali nila noong panahon na tinutulungan ko si Mariposa. Ganun na ganun din ang ginagawa nila. Kanya-kanyang pagliligtas ng sarili, ilalaglag ang iba para lang mailigtas ang sarili at ang pamilya. Ting, alalayan mo sila Mang Manuel. Makikabit ka na rin muna sa lubid nila kung ayaw mong matulad roon. Wika ko pa, sabay turo doon sa isang taga Santo Tomas na kumakawag-kawag pa ibaba dahil binitiwan iyon ng isang mandaragit mula doon sa ere. Pagkaalis ni Tingting ay nagsalita si Leo. Alam mo, Lino, kawawa lahat ang isinama mo rito dahil ikaw lang ang matitirang buhay. Pasalamat ka dahil masunurin ako kay Apong Natoy. Ang bago niyang kautusan ay hulihin ka ng buhay. Pero hindi naman sinabing walang galos at walang bawas ang parte ng katawan o dugo. Kaya ibig sabihin, pwede namin gawin ang lahat sa'yo, maliban sa patayin ka. Masaya yun, Lino, di ba? Sabi ko naman. Oo, tama ka, Leo, masaya yun. Pareho talaga tayong iniisip. Yun din ang naiisip ko noong papunta pa lang kami rito. Dahil ang plano ko ay paglalaruan at pahihirapan din ang kung sino mang namumuno sa pananakop rito. Tama talaga ang balita, Lino. Komedyante ka nga at mahilig magpatawa. Huwag ka kaagad mapapagod, Lino, ha? Dahil meron akong espesyal na panauhin para sa'yo. Sigurado akong matutuwa kang makita siya. At ganun din siya sa'yo. Pero teka, mali yata ako roon kaunti ah. Mas magiging masaya siya. Kaso hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin sa'yo. Kaya siya magiging masaya.
Sige na mga bata, paglaruan nyo na muna ang isang ito habang wala pa ang ating panauhing pandangal. Bigla tuloy akong nag-alala noong una kasi ang naiisip ko na baka si Beth na ang sinasabi niyang darating. Pero noong sinabi niyang papahirapan ako noong darating ay mukhang hindi naman si Beth ang tinutukoy niya. Hindi ko na maisip kung sino. Maaaring si Alexander iyon dahil siya lang ang nag-iisang miyembro ng pamilyang Buenaventura na may matinding galit sa akin at hindi ko pa napapatay. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 179. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong aswang killer, mga kwento ni Babaylang Rico, lagim at teknolohiya ni Exy, birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers. Kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentiliso ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat. Salamat kina Ma'am Joby Taghap, Perns A, Maria Victoria, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lu Kira, Click and Collect Manila, Sergeant Katz Dorms, Christine Olson, Nisefora Katambakan, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo.
active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, wag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli nyong papakinggan ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.